Announcement na lang ang inaantay kay LeBron. It's decision time. Dating sumapak kay Luka Doncic mga idol, former Brooklyn Nets, ang kinuha ng Los Angeles Lakers kompleto ng 15-man lineup ng Purple and Gold. Former teammate din to mga idol ni Bronny James. At mula naman sa original na $185 million contract dapat ni Austin Reeves, nag-agree si AR na tanggapin ang $5 million pay cut para magkaroon daw ng flexibility ang Los Angeles Lakers na makapag-add ng weapon sa kanilang roster. Dahil ngayong araw mga idol na finalize ang kontrata ni Austin for 4 years sa Los Angeles Lakers. At merong interview dito mga idol kay Austin kung ano naging insights niya sa pag-aalis ni LeBron James sa Los Angeles Lakers. And as of this moment, hindi pa napaprocess ni AR ang lahat sa pag-alis ni LeBron dahil malaki yung naiambag ni LBJ sa kanyang career sa Los Angeles. I don't know if I've honestly processed it yet. I mean, I kind of was thinking about it last night when I got here. First day din mga idol sa Lakers facility ng mga bagong mukha ng Ball Club, Jaden Hardy, Walker Kessler, Sandro Mamukilash, Billy Quentin Grimes, and Colin Sexton. At ang inaantay na lamang mga idol ang pagdating ng bagong miyembro ng Los Angeles Lakers at former teammate ni Bronny James na si Zaire Williams mula sa Brooklyn Nets matapos mag-sign ng free agent na to ng $3 million deal for 1 year. 24 years old forward, drafted 10th overall pick noong 2021 ng Memphis Grizzlies. 5-star recruit to mga idol noong high school kung saan naging teammate niya si Bronny sa Sierra Canyon. Dami ng wing ang Los Angeles Lakers, 6'9" itong si Zaire Williams. Medyo maraming issues lang sa player na to kaya hindi nagtuloy-tuloy ang kanyang pag-angat sa NBA. Maraming history ng injuries to mga idol. Una na dyan ng pabalik-balik na injury niya sa kanyang tuhod. Inefficient din ang kanyang scoring mga idol, 42% lamang since his rookie season. At isa rin sa issue mga idol ang kanyang strength dahil parang hindi sapat yung kanyang katawan mga idol para makipagkaldagan sa mga malalaking players sa ilalim. That's why limited ang kanyang arsenal. Pero win pa rin dito ang Los Angeles Lakers dahil malaki ang natipid nila kay Zaire Williams. Nag-average siya ng 10 points per game mga idol sa 2 taon niya sa Brooklyn. Dati nang nakainitan ni Luka Doncic ang player na to kung saan nasapak sa muka si Luka. Meron pa nga na link sa Los Angeles Lakers mga idol bago nila isign si Zaire Williams sa etong si Peyton Watson. Nagkita sila ni Rob Pelinka mga idol sa Summer League. Marami ang umasa na etong free agent na to ang kukunin ng Los Angeles Lakers para sa kanilang final spot. Pero may pag-asa pa namang makuha ng Los Angeles ang player na yan dahil balak di umano ng kupunan na bitawan na si Jared Vanderbilt at si Dalton Knecht. Hindi pa tapos mga idol ang Lake Show sa kanilang free agency signing dahil isa rin sa tinatarget nila si Jonathan Kuminga. At hindi gaya sa Golden State Warriors at sa Atlanta Hawks, binabalak di umano ng Purple and Gold na gawing starting forward si JK. Medyo nahihirapan lang yata ang Los Angeles Lakers na makipag-negotiate dito kay Jonathan Kuminga dahil masyadong nagiging demanding ang player na to. Humihingi di umano ng $25 million per year sa kanyang bagong kupunan nitong si Jonathan Kuminga. Base yan sa verified report ni Jake Fisher ng Bleacher Report. And reportedly, ang ino-offer daw ng Los Angeles Lakers dito kay JK mga idol ay 2-year, $20 million deal. Sobrang laking diferensya sa kanyang asking price. Well, nauna na ngang tinanggihan ng Atlanta Hawks mga idol ang $24 million player option nitong si Jonathan Kuminga. Kung yan ang hinihingi niya, wala na nga sapat na cap space ang Los Angeles para isign si JK. Pero magagawan pa naman ng paraan yan ng Los Angeles Lakers via sign and trade. Kapalit ni JK si Vanderbilt at Dalton Knecht. Pwede rin namang isign nila outright itong si Jonathan Kuminga bilang unrestricted free agent pero yun nga, hindi sapat ang pera na ng Los Angeles. Maidagdag ko na rin mga idol na itong si Jonathan Kuminga at rookie ng Golden State na si Axel Lendeborg ay magkasing edad lamang. 23 years old pareho pero may 5 years experience na sa NBA si Jonathan. Pero hindi average na rookie ang talent nitong si Axel at sinasabing steal of the draft pa ang player na to ng Dubs. Ito naman ang latest development kay LeBron James. Ayon kay Shams Charania mga idol, nalalapit na ang decision ni
LBJ. Every day, LeBron James inches closer and closer to a decision. It's decision time for LeBron James. Nagbigay ng hint mga idol ang Cavaliers head coach Kenny Atkinson about dito kay LeBron James na mukhang Cleveland Cavaliers ang patutunguhan ni LBJ. You know, exciting time for us, right? Like we're in the mix for you know, the greatest player of all time. That guy. Hindi ibig sabihin neto na kinukumpirma mga idol ni Coach Kenny na mapupunta talaga si LBJ sa Cleveland Cavaliers. Ang ibig niyang sabihin dito mga idol ay kasali ang Cavs sa pag-recruit dito kay LeBron. For the past few weeks, ang Cleveland Cavaliers ang may pinakamataas na chance na sunod na paglalaroan ni LBJ. Based na rin sa mga odds. Hindi lang mga players at coaches ang na-involve dito sa pag-recruit kay LeBron James dahil maging ang ilang presidents at team owner ay nagpapahayag ng interes kay LBJ. Entering his 24th NBA season and most probably eto na ang final year ni LeBron sa liga. Talaga ng mga jackpot ang team na makakakuha dito kay LeBron. Imagine the ticket price sa last dance ni LBJ. Jersey sales, media rights, franchise valuation, lahat ng yan ay maiaangat ni LeBron James sa kanyang final year. Maraming players din ang gustong maging kakampi itong si LeBron James, lalong-lalo na itong si Axel Lendeborg na publicly nire-recruit si LeBron sa Golden State. The greatest shooter of all time and a close friend of yours, Draymond. It'll be great to come to Warriors, and we'll be glad to have you, you know? Mukhang sagot na ni Draymond Green ang request na yan ng rookie ng Dubs dahil lumabas ang balita mga idol na kinoconsider na di umano ni LeBron ang pag-join sa Golden State matapos ang pag-uusap nila ni Draymond Green. Matatanda nga nakipag-golf last week itong si LeBron kasama si Draymond sa Puerto Rico. Aminado naman si Draymond Green na nire-recruit niya si LeBron James at sinabi mismo niya yan sa podcast. Kung ano man yung pinag-usapan ni LeBron at ni Draymond Green mga idol, hindi na niya idinitalye, pero eto yung sabi niya na sigurado nga magdadalawang isip daw si LeBron James sa sinabi ni Draymond kay LBJ. Decision that's been made, but say if there was, it'll make you think twice about it, you know. And so we wasn't going to hang out for a recruitment pitch. You know, Ayon pa sa mga sources mga idol, naniniwala di umano mga Western Conference executives na ine-expect nila na si LeBron James ay magsasign sa Warriors over the Cleveland Cavaliers. Meron pang isang Western Conference executive na nagsabi mga idol na magugulat siya pag hindi pinili ni LeBron James ang Golden State or Cleveland Cavaliers. Dahil dagdag din ng executive na yan na mas fit si LeBron James kasama si Stephen Curry kumpara sa Cleveland Cavaliers na may James Harden, Donovan Mitchell, Jarrett Allen at si Evan Mobley. Sa last update mga idol, habang ginagawa ko ang video na to, ayon kay Chris Haynes, ang lahat ng impormasyon na ay nasa kay LeBron James na ayon sa kanyang agent na si Rich Paul. Has all the information needed. So now it's all up to LeBron James to make his decision. So as of right now, he is in deliberation phase. And so we can expect, well, we hope to expect, I should say, that he will make a decision at some point soon. So let's wait, baka next few days may decision na